Igan, bukas pa posibleng bumalik ang tubig gripo sa ilang lugar na apektado ng nasirang tubo ng Maynilad sa Legarda sa Maynila. Abot-abot din ang perwisyo sa mga motorista dahil sa grabing traffic at hanggang ngayon sarado pa rin ang bahagi ng kalsada. Ang latest dyan sa live na pagsaksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, hanggang bukas magtitiis ang mga residenteng apektado ng nasirang tubo ng Maynila dito nga sa Legarda sa harap ng San Lorenzo Ruiz Student Catholic Center dito nga sa Maynila. Base kasi sa leak detection and assessment, kinakailangan palitan ang kabuang 4-meter segment sa 900mm diameter primary line. Kaya nagkaroon na ng waterfall sa Legarda. Baha ang sumalubong sa mga motorista at pedestrian bandang alas 3 ng madaling araw kanina sa bahaging ito ng Legarda sa Sampaloc, Maynila. Para na siyang sapa, may mga lupa na. Nandito na yung mga lupa, nag-angatan na yung mga lupa. Oh. Pero hindi yan dahil sa ulan, kundi dahil sa nasirang tubo ng Maynilad sa tapat ng San Lorenzo Ruiz Catholic Center. Dire-diretso na po yung tubig, umabot na po sa looban po namin sa tabi po ng ilog at saka po hanggang doon po sa may Arellano University, sa kanto po ng Manrique Labanderos, bumaha na rin po hanggang tuhod. Isinara ang bahagi ng eastbound lane ng Legarda patungo Santa Mesa mula Mendiola, kaya sobrang bigat ng traffic kanina. Bukod pa yan sa 6,400 water service connections sa 41 barangay sa Maynila na naapektuhan ang supply ng tubig habang inaayos ang tubo. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Ang iba, hirap maglinis dahil wala namang tubig sa gripo. Hindi ako nakapasok, nagpaalam na lang po ako. Ang Maynilad, nag-deploy ng mga water tanker para magrasyon ng tubig. Wala pa po kaming konkretong rason kung paano nangyari ito. Could be po ito is yung may tinatawag na water pressure surge na nagko-cause ng pag-break ng ilang mga tubo namin. Nakapila ang mga residenteng inabutan namin kaninang pasado alas 5 ng hapon, makaigib ng tubig sa water tanker ng Maynilad. Halos lahat daw ng mabibitbit, mapabatyaman o timba, dala na nila. Si Aling Lourdes inabutan namin sa pila. Kwento niya, malayo at mataas ang pagdadalhan niya ng maiigib na tubig. Paisa-isa lang hanggang makarating ng 3rd floor. Nakapasok naman po yung sa trabaho yung anak ko. Kaya lang iba dito, sila? Kasi Christmas party, nakapasok, walang ligo. Malayo rin daw mula sa pwesto ng water tanker ng Maynilad ang bahay ni Aling Dolores. Laking abala din daw ito dahil hindi nga raw siya nakapaghanap buhay kanina. Napakahirap. Kaya sana magawa na agad yan. Layo na doon pa kami sa looban. Umuwi nga ako, hindi nga ako nagtinda. Umuwi ako para mag-igib. Tumulong na rin ang truck ng bomberong ito para magkaroon ng tubig ang mga residenteng nawalan ng tubig dahil sa nasirang tubo. Tuloy-tuloy naman sa pagkukumpuni ang mga tauhan ng Maynilad na inabutan namin sa Legarda. Alas 7:30 ng gabi nang dumating ang ilan sa mga gagamitin sa pagkukumpuni ng nasirang tubo. Pansamantala pa rin nakasara ang eastbound lane ng Legarda upang bigyang daan ang pagkukumpuni. Naglaan naman ng lane sa kabilang bahagi nito para makapag-counterflow ang mga sasakyan. Mayroon namang nagmamandong traffic enforcer sa nasabing mga lugar para makatulong sa daloy ng trapiko. Pia Igan, sa advisory ng Maynila, target nilang maibalik ang supply ng tubig bukas ng alas 3 ng hapon. Samantala, tuloy-tuloy naman daw nag-iikot ang kanilang mga water tankers sa mga apektadong barangay. Humihingi sila ng paunganhin sa abalang dulot nito. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Bago sa saksi, pagpatak ng hating gabi mamaya, magsisimula na ang 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston. Sa panayam ng Super Radio DCWB kay Piston National President Modi Plaranda, hindi lang yan sa Metro Manila, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukas na umaga, magtitipon-tipon daw sila sa UP Diliman sa Quezon City. Magkakaroon ng caravan para magmarcha patungo naman sa LTFRB. Nauna nang sinabi ng Piston na apektado sa 2 araw ang tigil pasada ang rutang Commonwealth Pilcoa, gayon din ang ilang ruta sa Pasig, Quezon City, Caloocan, Muntinlupa at Parañaque. Saksi, si Joseph Moro.
Ngayon pa lamang nag-iisip na ng diskarte ang ilang commuters sakaling walang masakyan bukas dahil sa ikinasang tigil pasada ng grupong Piston. Bali mag-LRT na lang. Hindi muna lalabas. Sa bahay lang muna. Tayo po ay naghanda ng mga libreng sakay. Tayo po ay naghanda ng mga measures para po masigurado na meron pa rin pong magagamit na transport options ito pong ating mga commuters na maapektuhan. Sabi ng Piston, wala na raw atrasan ng tigil pasada lalo't nagdesisyon na si Pangulong Bongbong Marcos na huwag iurong ang December 31 deadline para makapag-consolidate o bumuo ng kooperatiba ang mga jeepney operator. Kapag hindi sila nakapag-consolidate, mawawalan sila ng karapatang pumasada. Nadismaya tayo. Sinabi niya rito sa isang malaking transport summit sa Marikina na hindi siya papayag na mawala ang jeep, yung traditional jeepney. Ayon sa grupong Piston, isa itong Commonwealth COA sa mga ruta na hindi nila papasadahan bukas at sa Biyernes sa kanilang 2 araw na tigil pasada kontra sa PUV Modernization Program. Apektado rin ang ilang ruta sa Pasig, Quezon City, Caloocan, Baclaran, Alabang at Parañaque. Pati sa ibang bahagi ng bansa, ayon sa Piston, karamihan daw sa kanila hindi pa nakakapag-consolidate. Sa 55,000 na units daw na jeep sa Metro Manila, 2,000 pa lamang raw ang consolidated. Sa datos naman ng DOTR sa mahigit 50,000 na jeep at UV Express, lampas 13,000 na ang consolidated. Ayon naman sa MMDA, hindi sisuspendihin ang number coding dahil baka makadagdag daw ito sa bigat ng trapiko ngayong may Christmas rush na. Ito yung pinaka-crucial na binabantayan namin, yung payday weekend ng 15. So lahat ng Christmas shopping, ine-expect namin na yan mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pati ang mga retiradong tumatanggap ng pensyon, kumakapit sa Sangla ATM kung saan ginagawang kolateral ang kanilang ATM card. May programang pautang ang SSS para makiiwas dyan. Ating saksihan. Tuwing di nagkakasya ang tinatanggap na pensyon, ang ilang retirado na napipilitang mangutang at ginagamit pang collateral ang kanilang mga ATM card kung saan pumapasok ang pensyon. Wala pang batas na nagbabawal ng tinatawag na sangla ATM sa bansa. Pero babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maaari itong magdulot ng problema dahil hindi mababantayan ng mga cardholder ang paglalabas ng pera gamit ang kanilang ATM card. Maaring may magsamantala at mag-withdraw ng higit pa sa halaga ng hiniram na pera. Para makaiwas sa sangla ATM, hinihimok ng SSS ang kanilang mga retiree pensioner na pakinabangan ang Pension Loan Program o PLP. Higit na mas mababa ang 10% na interes sa PLP kumpara sa hinihingi ng ibang nagpapautang. Ang mga kwalipikadong retiree pensioner pwedeng makahiram ng halagang katumbas ng 12 buwan na tinatanggap nilang pensyon o maximum loan na 200,000 pesos. Sisiguruhin din ng SSS na makakapag-uwi pa rin sila ng 47.25% na buwan ng pensyon habang binabayaran ng utang. Para makapag-apply para sa loan, dapat 85 pababa ang edad na retiree pensioner sa pagtatapos ng pagbabayad sa PLP. Aktibo dapat ang pension status, walang binabayarang ibang loan at hindi naka-advance ang pension sa ilalim ng SSS Calamity Assistance Package. Updated din dapat ang address at mobile number ng pensioner. Maaring mag-apply sa pinakamalapit na branch ng SSS o sa pamamagitan ng kanilang My.SSS account. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Pagpasok ng bagong taon, nakaamba ang panibagong dagdag singil ng Maynilad at Manila Water. At saksi si Bernadette Reyes. Dadaloy na naman ang dagdag gasto sa water bill pagpasok ng Enero. Aprobado na kasi ng MWSS Regulatory Office ang dagdag singil na ilalaan sa mga proyektong magsisiguro raw ng tuloy-tuloy na serbisyo sa tubig. Sa mga customer na Maynila na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, 4 pesos and 74 centavos ang dagdag sa babayarang bill kada buwan. Pwede yang umabot sa mahigit 200 piso kada buwan kung 30 cubic meters o higit ang konsumo. Depende rin sa konsumo ang dagdag singil ng Manila Water, halos 3 piso kung 10 cubic meters pababa.
o mahigit 155 piso para sa 30 cubic meters pataas. Kasama na sa kwenta ang inflation. Kabilang sa mga proyektong pinaglalaanan ng ganyang tariff adjustment ang mga bagong source ng tubig tulad ng mga deep well, pati mga tubo para makapagbahagi ng supply ang Manila Water sa Maynilad kung kailangan. Ngayong taon, gumastos ng mahigit 11 billion pesos ang Manila Water sa ganyan. Halos 17 billion pesos naman ang ginastos ng Maynilad. I'm asking the public for their understanding. Pag hindi po natin ginawa po itong tariff adjustment, ay baka magka-problema po tayo. Nauunawaan man, dagdag pa rin daw yan para sa sunod-sunod ng gastos ng mga consumer, lalo pagkatapos ng Kapaskuhan. Kakayanin din. Kasi kung mawalan din ng tubig, mahirap na yung kailangan din yan sa pang-araw-araw talaga. Kagat na lang tayo kasi kailangan namin ang tubig. Sa kabila ng magiging taas singil sa tubig, siniguro naman ng MWSS Regulatory Office na hindi magkakaproblema sa supply kahit pa maramdaman na natin ang epekto ng El Nino. We have planned already for it. That is why I can assure the public that there will be no water crisis in 2024. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Opisyal na sinimulan kanina umaga ang swimming championship ng NCAA Season 99. Ginanap po ito sa Rizal Memorial Stadium na dinaluhan ng 10 member schools. Nanalo sa 1,500-meter freestyle ang team captain ng San Beda University. Hanggang Biyernes ang swimming events at magaganap din sa Biyernes na hapon ang awarding ng major events at closing ceremony ng swimming championships. 12 araw na lang mga kapuso at Pasko na. Literal na Santa Claus has come to town sa Tagbilaran, Bohol. Bawat sulok na isang bahay roon napupuno ng iba't ibang klase ng Santa Claus. Ating saksihan. Ika nga ni Mariah Carey, all the lights are shining so brightly everywhere. Kanya-kanyang picture ang mga namasyal sa Quintos Bridge sa Dagupan City yan. Ngayong pinakulay ito ng maraming pailaw. Ang plaza puno ng mga pailaw at belen na gawa ng iba't ibang barangay. Umaasa ang Dagupan LGU na maibabalik ang sigla ng turismo sa lugar. Tila nag-transform sa malaking regalo ang munisipyo sa Chaong sa lalawigan ng Quezon. Dahil sa malaking ribbon sa harap nito, tila nababalutan naman ng malaking sash ang kanilang Christmas tree. Ang Hugis Star na Tunnel of Lights patok sa mga namamasyal. Mayroon ding bilen at fountain na tila sumasayaw sa Christmas songs. Hindi lang isa, hindi lang dalawa o tatlo, kundi lagpas 1,000 ang koleksyon ng mga Santa Claus sa bahay na ito sa Tagbilaran City sa Bohol. Maliliit man o malalaking Santa Claus, makikita mo yan sa bawat sulok ng bahay ng pamilya Lim. Bago ka pa makapasok sa loob, sasalubong na sa iyo ang kanilang koleksyon ng mahigit 2 dekadang kinolekta. But wait, there's more! Dahil may Christmas village din with matching Christmas songs. Kaya kahit sinong bisita, mapapa Santa Claus is coming to town. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa school, itinuturing na pangalawang magulang ang mga guro. Paano kung literal na magulang ang maging papel ni teacher? Sa Davao City, kinarga at hinele ni Teacher Cecil Tapini ang baby ng kanyang 23-year-old na estudyanteng si Malin. Kwento ni Teacher Cecil, umira lang kanyang pagiging ina nang mapansing hirap makatutok sa exam si Malin. Kita raw niyang determinado si Malin na makagraduate at maging teacher din. Lubos naman ang pasalamat ni Mami Malin. Di na sa school ang anak dahil wala raw magbabantay. Muling nagkasama sina Bradley Cooper at Lady Gaga para sa premiere ng pelikula ni Cooper na Maestro. Pero mas lumutang ang pagiging bayani ni Cooper. Isang photographer kasi na kumukuha ng retrato nila ni Lady Gaga ang biglang natumba. Nakita ito ni Cooper at tinulungan makatayo ang photographer. Kinamusta siya sa kadumiretso kasama si Lady Gaga. Si Cooper ang nagdirect at bida rin sa biopic tungkol sa legendary composer na si Leonard Bernstein.
Muling pinagsusuot ng face mask ang mga papasok sa loob ng Philippine General Hospital o PGH sa Maynila. Sa gitna po yan, ang dumaraming kaso ng COVID-19. Required magsuot ng face mask sa lahat ng lugar sa ospital, kasama rito ang mga staff, pasyente at kanilang mga kaanak. Inirekomenda rin ng PGH ang pagsusot ng face mask sa labas ng ospital, lalo na sa matataong lugar at para sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Level up ang K-Fever sa sunod-sunod na pagdating ng Big Korean Stars. Para yan sa Asia Artist Awards na first time po gaganapin sa bansa bukas. Spotted sa Clark International Airport na Suho ng EXO, actress Kim Se-jong at K-pop groups na ITZY, Stray Kids at Dreamcatcher. Bago pa man dumating, nag-post pa si Yoonji ng grupong Le Sserafim ng "So excited po" kaugnay sa pagtikim ng pagkain sa bansa na agad naman niyang ginawa. Dumating na rin kanina ang 3 miyembro ng 17 subunit na BSS. Sa Philippine Arena gaganapin ang Asia Artist Awards. Abiso ng NLEX sa mga papunta sa Bocaue at Santa Maria, dumaan na lang sa alternatibong ruta. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Gravio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.